Ako nga pala si Rina, hindi ko totoong pangalan. Ilang taon na ang lumipas pero sa tuwing naaalala ko pa rin ang bahay na yun sa San Felipe, nanlalamig pa rin ang batok ko. Luma na kasi ang bahay ng tita ko at may kwarto doon na hindi kailanman pinayagang buksan. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Tuwing summer vacation, doon kami nagbabakasyon ni Mama. Isang malaking bahay na gawa sa kahoy. Mataas ang poste at may hagdang paikot na aakyat hanggang sa kisame. Sabi ni tita, 4 daw talaga ang palapag noon. Pero nang bahain ng malakas ilang dekada na ang nakalipas, tinanggal na nila ang isa pero naiwan pa rin ang saradong pinto sa itaas. Ang kakaiba, kahit luma ng bahay, mabango at malinis ito palagi. Araw-araw nagwawalis si tita at nag-aalay ng kandila. At minsan naman may naririnig akong pabulong na dasal tuwing hating gabi. Akala ko dati normal lang yon, pero minsan naririnig ko siyang nagsasalita mag-isa. Tay, pahinga ka na. Wala nang aakyat sa silid mo. Noon, hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin niya. Maulan nung gabing yon at tahimik kami kumakain ng tinola sa mesa nang biglang may langit-ngit sa itaas. Parang may naglalakad sa kisame. Pusa lang yan. Huwag niyo na lang pansinin. Sabi ni tita, pero kita ko sa mukha niya na hindi siya kumbinsido. Pagkatapos namin kumain, nanood kami ng TV. Habang nanonood, biglang nagdilim ang ilaw. Sabay naming narinig si Mama. Grace, may tao yata sa taas. Tahimik noon, walang sumasagot. Ang tanging naririnig lang ay ang langit-ngit ng hagdan. Tila may paakyat. Tumayo si tita at kinuha ang flashlight sabay sigaw. Kung sino ka man, umalis ka na. Hindi ka namin dito kailangan. Nang bumalik ang kuryente, bukas na ang ilaw sa hallway sa itaas. Pero walang pumunta roon. Lahat kami ramdam na may kasama kaming iba. Kinabukasan habang naglilinis si Mama, inutusan ako ni tita. Rina, pakikuha mo yung bote ng langis sa kahon malapit sa hagdan. Huwag ka lang lalapit sa pinto ha. Opo lang ang tanging nasagot ko, sabay akyat. Habang pakyat ako, naamoy ko agad ang lumang kahoy at lumang papel. At sa bawat hakbang, parang bibigay na ang hagdan. Pagdating ko sa tuktok, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip ako ng konti. May liwanag na parang galing sa kandila. Naririnig ko rin ang mahinang tunog ng silyang umaalog. Sinilip ko at doon ko siya nakita. Isang matandang lalaki na nakabarong, payat, kalbo at nakatalikod. Nakaupo siya sa lumang silya. Sa mesa niya may mga bote ng langis, tuyong halaman at mga papel na parang para sa dasal. Hindi ko alam kung bakit pero parang hindi ako makaalis. Parang hinihikayat niya akong tignan lang siya kahit hindi siya nakaharap. Hanggang sa marinig ko siyang magsalita. Ang gamit ko. Huwag mong gagalawin. Napaatras ako. Tumama ang siko ko sa dingding sabay takbo pababa ng hagdan. Tumalon pa ako sa 2 baitang sa sobrang takot. Pagdating ko sa sala, halos mangyak-ngiyak ako. Tita, may tao sa itaas, nakita ko po. Tahimik lang si tita. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan siyang umakyat at ilang minuto lang, bumaba siya dala ang lumang bote ng langis. Diba, sabi ko sa'yo, huwag mong bubuksan ang silid na yon. Doon nakahimlaya mga damit ng tatay ko, si Lolo Escumo. At hanggang ngayon, hindi niya gustong pinapakalaman ang gamit niya. Nanginginig ako. Pero po buhay po siya? Umiling si tita.
Matagal na siyang patay, Rina. Pero minsan kapag nakakalimutan namin linisin o magdasal doon, bumabalik siya para paalalahanin kami. Simula noon, gabi-gabi akong takot na takot. Ayaw ko nang dumaan sa hagdan. Ayaw ko nang marinig ang mga langit-ngit. Pero isang gabi, nagising ako. Amoy usok ng kandila. Bumangon ako at sumilip sa hagdan. Doon ko nakita si tita. Nakaupo sa unang baitang. May hawak na kandila, nakatingala sa itaas at tahimik siyang bumubulong. Tay, magpahinga ka na. Nandito pa rin mga gamit mo, walang gumagalaw. Huwag kang madalala. At habang nagsasalita siya, biglang may malamig na ihip ng hangin. At mula sa itaas, may narinig kaming mahina pero malinaw na boses. Salamat, anak. Sabay biglang pumasok ang hangin mula sa mga bintana at narinig namin ang silyang umaalog sa taas. Pero ngayon, dahan-dahan itong huminto. Ilang taon matapos noon, bumalik ako sa San Felipe bilang dalaga na. Matanda na si tita, mahina na rin. Ang bahay, halos giba na. Pero ang pinto ng ika-4 na palapag, nakapako pa rin. Sabi ni tita, matagal lang hindi nagpaparamdam si lolo. Baka nakapagpahinga na siya. Ngumiti ako, pero habang paalis na ako, napatingin ako sa itaas. At sa isang iglap, nakita ko muli, sa siwang ng pinto, isang aninong nakaupo sa silya. Nakatingin sa akin. Ngumiti siya. At sabay-sabay namatay ang ilaw sa hallway. Mula noon, alam kong hindi na ako babalik doon mag-isa. Kasi kahit sarado ng silid, may mga ala-ala talagang ayaw akong patahimikin.